Yung negosyo po namin, nagsimula lang po siya sa halagang 2,500. Aba, grabe yan. 2,500. Anong taon Opo. yun? Anong taon? 2021 po. 2021. 2,500. Kapag nagnegosyo ka, hindi mahalaga yung amount. Ang mahalaga is yung dahilan mo kung bakit gusto mong magnegosyo. Simpleng paniniwala na kung gagaling ako sa wala, so walang mawawala kung nawala yung 2,500 ko. Kasi yung 2,500, pwedeng ipambili ko na siya ng diaper o kaya gatas ng anak ko eh. Oo. Pero dahil dahil gusto ko talaga mabago yung buhay namin, yung kakarampot na pera na yun, enough na pala yun para masimulan yung negosyo. 2,500, ilan yung nagawa mo? 10 lang po. 10. Magkano isa? Magkano isa nun? Ang benta ko po 100 pesos. 100. Okay. Tapos, sa first day na paggawa nun, isa ang bumili. Isa Wala lang. po yung first day, wala. Wala. The next day natapos. Yung gumawa ka ng diskarte, ganun. Opo, kinabukasan po doon ko siya pinicturan, tas nilako ko. Nakabenta ka ng isa. Opo. Oo. Masaya na po ako. Oo. Tapos, kumbaga po talaga eh. Kumbaga walang instant. Yung akala mong magninegosyo ka, mag-e-expect ka na lahat sasang-ayon na doon sa gusto mong mangyari. Na parang lahat ng nilabas mo babalik agad. Hindi po siya ganun eh. Like, siguro napaubos ko po yung 10 ng mga 3-4 na araw. Tapos po yung naging benta ko, ang pinambili ko po ulit ng ingredients. Magkano kinita mo doon? Wala po. Wala rin. Wala pa. Kinain ko pa nga yung isa bossing eh, kasi nag-trip ako eh. Oo. Dahil sayang naman kung... Sayang naman, di naman mabibenta. Di kinain na kainin lang. Oo. Nagutom ako eh. Siguro po after like few weeks ng pagtsatsaga, nakatisod po ako ng isang malaking kliyente. Aba, swerte ha. Kung meron siyang cafe, tapos nagustuhan niya yung gawa kong desserts. Oo. Tapos umorder siya sa akin ng halagang 40,000 ata. Aba. 50,000. Grabe naman ha. Yung time na yun, na akala ko tuloy-tuloy na, doon ko po naintindihan na ang negosyo, ups and downs po siya. Kasi akala ko, yung sunod-sunod na po yung order kasi marami po siyang branches eh. Kung babagsakan ko po siya ng marami, tapos siya yung magbibigay doon sa iba-ibang branches niya. Oo. Ang nangyari po, biglang humina yung benta niya. So humina din yung order sa akin. So parang yung pataas po na benta, biglang Bumaba. Marami po akong like sinubukan, laging ganon. Tapos nung naintindihan ko na party yun ng negosyo, kailangan mo lang magstay. Doon na nag-iba yung naging diskarte ko. Ayun na po, nagkaroon nga po ako yung yung ice cream overload na pina-franchise ko pa nga po eh. Umabot siya ng bossing, 35 branches. Tapos akala ko na naman, Yun na yun. forever na yun. Akala mo yun na sigurado na. Akala mo sure na yun. Akala ko yun na naman, hindi pa rin pala. Actually, Na-down na naman ulit. Na-down again. Opo. And doon ko pa natutunan na, yung mga pinagpipray po nating blessing, meron siyang kapalit na responsibility. Na kapag hindi mo na-manage yung responsibility ng blessing na ibinigay sa'yo, kukunin lang siya, papawiin siya ulit. So anong advantage sir kung yung kukunin ng isang negosyante, franchise, or yung kanyang sariling negosyo? Anong mas maganda? Dahil kung ikaw naman is, may alam ka na sa pagninegosyo, ang marirecommend ko naman sa'yo is mag-franchise ka na. Bakit? Kasi kapag nag-franchise ka, bossing, meron ka na kasing sistema na tinatawag. Kumbaga, yung lahat ng pinagdaanan ng franchisor, hindi mo na kailangang pagdaanan. Kasi nga, lahat ng expensive learning na yon, yung lugi, yung mga napanis na ingredients, hindi mo na pagdadaanan yun. Kasi nga, nakagawa na ng sistema para ma-make sure na mag-ooperate na maayos yung business. Medyo magaan na, hindi na masyado problematic ang isang mag-o-open ng negosyo dahil na-solve na lahat yung problema sa negosyo, di ba? Mga ganun. Sa tingin nyo ba, sir, yung halo-halo is, ano ba to? Kahit sa malamig ang panahon,
Hindi ba medyo ano? Hindi ba may problema sa sa benta ganun pag medyo malamig ang panahon? Lahat po kasi ng business meron yung season na mataas yung benta tapos mababa yung benta. And as a negosyante, kailangan mong maintindihan yun. So, kapag summer po, like pumapalo talaga yung benta namin ng sobrang taas. Pero kapag ganito po na tag-ulan, tag-lamig, tag-bagyo, Baha. sakto lang. Opo, sakto lang yung benta, Oh. pero enough pa rin para maitawid mo yung operational expense. Okay. Opo. So, Bababa lang siya ng konti. oh. Tapos ang ginagawa kasi namin, every time na bumababa yung benta, kasi nga naintindihan ko na yung negosyo eh. Instead na nalulungkot kami, ang ginagawa namin, nagfo-focus kami doon sa pagpapalakas ng sistema ng negosyo. Para like sa susunod na season, mas malaki yung mabebenta namin, mas marami kaming maaabot na customers. Para pag bumating na naman yung slow days, like ready na naman kami, magpapalakas na naman kami.